lagi niyang i-check to. Ito guys, ito. Yung uga niya. Lagi niyong titignan to, itong mga spline na ito, dapat malalaki. And dapat sakto lang yung uga niya. Normal yung kaliwat kanan na galaw na ganyan. Yung ganito ang dapat hindi gaanong mauga. Sakto lang dapat yung uga. Ayan, medyo may uga na, so palitan ko na to. Lalo na yung mga 520 guys, mga local enduro like XTC. Hindi nyo masisira yung 520, napakatagal hanggang sa magsawa na kayo sa motor nyo, meron pa rin yung 520, hindi hihiga yung mga ngipin niya. To be honest, ang lakas ng bentahan nito sa mga parts out, sa mga brand new, sa original, ang lakas ng bentahan ng shafting. Bakit guys? Kasi sinasalpakan nila ng basta magkasya lang dito. So hindi dapat magastos to, overhaul yung makina para lang mahatak nyo to, para mapalitan nyo. Dapat sakto lang yung uga ng counterclockwise at clockwise. Yan, ganyan yung pag-uga nyo. Yan, ito minsan napupudpod, ito napupudpod, yun nasisira. Itong mga spline nya. Bakit guys? Yung rear hub walang damper, sudden acceleration and braking, saan napupunta? Walang nag-a-absorb na goma. So yung big bike nga may rubber damper eh. So itong mga dirt bike walang rubber damper. So walang movement, walang mag-a-absorb nung sudden acceleration and braking. So saan mapupunta? Sa kadena, pupunta dito. Dito yung bagsak ng mga impact dito sa shafting na ito. That's why mabenta itong mga shafting sa mga parts out. So ito yung status niya ngayon, okay pa naman. Dito sa nabili kong XTC. Guys, ito nga pala, nabili ko XTC. So nakalisto sprocket yung likod, yung harap naka TSR. So okay pa rin naman. Pero papalitan ko pa rin ng listo sprocket para sure. Siyempre meron tayong Yamaha YZ125, YZ250X. Meron din tayong KLX230 kung gusto nyong bilihin. For sale lahat ng mga bikes natin. Bibili kayo ng mga second hand, tignan nyo lagi itong shafting. Meron kasi mga engine sprocket na mabababa yung ngipin nito. Yan yung iba mapapayat, kaya sobrang uga. Kada andar, kada preno, kaldag yan. Gumagano siya. Tak, 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 tak. Pinupukpok niya itong mga ngipin na to sa gitna. Yan yung mga ngipin ng shafting. From this to this guys. Yan. Bakit may mga butas yan mga kalisto? Yan. For the fixing plate yan. Para sa engine sprocket lock. Kasi kasya rin to sa KMX, sa WR155 at XTC. Magkakaparehas yan. And DT125 pwede. May lock nut lang yung DT125. Yung spline mas matataba yan. Heat treatment to para sobrang tigas. So yan siya oh. 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 Fit na fit oh. Oh. Tigas ah. Lah. Lah. Sobrang kipot niya. Yan, yun lang talaga. Pag ganitong makip, oh, yun. Salpak. Oh, so tingnan mo kung gaano ka-fit. Ganyan, ka-fit, guys. Itong kaliwat kanan, may side, may play naman siya ng kaliwat kanan, yan o konti. Pero yung ano niya, oh, try natin yung isa. Try na. Malayo yung fitting ng aming engine sprocket versus sa mga ibang brand. Yan. Tingnan mo yung mga fitment ng ibang brand. Oh. Oh. So yan. Yeah. Yeah. Oh. 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 Yung difference ng listo sprocket. So, yun. Okay, meron din tayong 12 teeth. Kaya mag-like and follow ka na sa page namin mga kalisto. Next video is compare natin kung anong acceleration at top speed ng 12 teeth versus 13 teeth sa XTC mga kalisto. Pag bumili ka ng engine sprocket sa amin mga kalisto, bibigyan ko na rin kayo ng free fixing plate tsaka yung stainless na allen nut. Maganda kasi yung allen para hindi agad-agad lumuluwag. Kasi minsan natama yung kadena dito sa ulo. Luluwag, ang ending luluwag yung kanyang tornilyo. Testingin natin yung 13 teeth na kinabit natin. If you want more acceleration, mas maliit na engine sprocket. Pag mas top speed, mas malaking engine sprocket. Pwede rin 12 teeth.
para mas ma-enjoy mo yung ganun, kaso mawawala yung top speed mo pag 12. Good luck sa inyong pagbili mga kalisto.